nagpapasalamat po kami sa araw ito na binigay niyo po sa amin. Binibigay niyo po yung bawat isa sa amin. Nagpapasalamat din po kami sa bawat blessing na natanggap po namin sa pang-araw-araw. Nagpapasalamat din po kami sa guidance po ng Holy Ghost na binibigay niyo po sa amin. At sa lakas po na binibigay niyo po rin po sa bawat isa. Hindi ko po na patawarin niyo po yung bawat isa sa amin sa mga nagawang kasalanan. Sinasagalan po namin ito. Naway, gabayan niyo po yung bawat isa sa amin sa mga dadaan pa pong araw. Naway, wala pong mangyaring masama sa bawat isa sa amin at guide niyo po kami. I-bless niyo rin po yung aming mga kakainin naman. Magsabihin lakas namin sa pang-araw-araw namin gawain. Huling ko rin po yan naway, bigyan niyo po kami ng guidance ng Holy Ghost na magawa po namin yung mga dapat namin gawin at ilayin niyo po kami sa mga tukso ni Satan. Naway, guide niyo po kami at ilayin niyo po kami sa anuman pong disgrasya, karamdaman, sakit, tukso. Naway hindi po mahawa yung bawat isa ng COVID-19 at matigil na po yung pagkalat ng virus. Naway bumalik na po sa dati ang lahat. I-bless niyo po yung lahat po ng bawat member, lahat po ng frontliners and lahat po ng president ng bawat bansa. Naway malagpasan po yung trials na ito na binigay niyo po sa bawat isa sa amin at huwag niyo pong hayaang mawala sa simbahan niyang bawat isa at i-bless niyo po kami. Ito lang po yung salamat dalangin sa matandis na Panginoon sa Kristo. Amen. Magandang araw po, my dearest brothers and sisters. To speak before you today is both a privilege and a responsibility. And I pray that I can be equal to such a great task. Akin din pong dasal, ang gabay ng banal na Espiritu ay mapasa atin na siyang magpapatotoo ng bawat salita na maririnig natin sa devotional na ito. Noon pong nakaraang konferensya, sinabi po ni Pangulong Nelson, I bless you with peace and increasing faith in the Lord. Sabi din po niya, should there be illness among you and your loved ones, I bless you with healing, consistent with the will of the Lord. What a comforting words. Sa panahon po natin ngayon, na puno ng agam-agam at mga uncertainties, na kung saan paggising natin sa umaga, maaring puno tayo ng takot sa anumang darating sa buhay natin. Ang mga ganitong salita ay ating sandigan at magbibigay sa atin ng pag-asa ng patuloy na umasa sa awa ng Diyos. Doctrine and Covenants, mababasa po natin, sabi doon, if ye are prepared, you shall not fear. Isang matalinong mensahe din ang sinabi ni President Spencer W. Kimball. Sabi niya, it is not enough to hope for the best. We must prepare for it. Nakita po natin kung gaano ang kahandaan ng ating pong bansa sa pandemic na ito. Nakita natin ang lahat ay nagulat sa epekto ng sakit na ito. Kung kaya, swerte po tayo. Isang blessings na sa ating simbahan ay mayroong continuing revelation. Ang ating mga propeta ay patuloy na tumatanggap ng mga revelasyon na makakatulong sa atin sa paghahanda natin sa hinaharap. Sa ano-anong aspeto ba tayo bilang pamilya dapat ay maghanda? Nais ko pong mag-focus sa dalawa lamang na paghanda. Una ay ang atin pong spiritual preparedness. Paano ba natin ihahanda ang ating pamilya spiritually? Along with family prayers, reading our scriptures, studying Come Follow Me, kailangan nating matutunang tumanggap ng personal revelations. Kailangan nating matutunang kilalanin ang bulong ng banal na Espiritu sa buhay natin. Sinabi ni Pangulong Nelson, in the coming day, it will not be possible to survive spiritually without the guiding, directing, and comforting and constant influence of the Holy Ghost. Naalala ko po sa mission namin sa Philippines Naga Mission. Doon,
natutunan ko po na makinig sa banal na Espiritu. Kung hindi dahil sa banal na Espiritu, marahil hindi ko po natapos ang misyon namin. Natuto po akong mag-rely sa mga revelations. Natuto po akong tumawag sa Diyos. At natuto po akong kilalanin ang bawat desisyon na sasabihin sa akin ng banal na Espiritu. Pinatototohanan ko po, my dear brothers and sisters. Importante, mahalagang pakinggan natin ang bulong ng banal na Espiritu sa buhay natin. Paano natin maihahanda ang ating sarili na makatanggap ng mga pahayag mula sa Diyos? Katulad nila Propetang Lihay at Ninipay, they ponder and pray. Tayo din, sa araw-araw ng buhay natin, aralin natin, i-evaluate natin ang buhay natin. Naalala ko po, isa sa mga scripture study po namin, family scripture study po namin, nabanggit ng amin pong panganay na lalaki na si Ian, upang ma-improve niya ang kanyang sarili. Sabi niya, gabi-gabi bago siya matulog, ay ini-evaluate niya kung anong buhay niya, o anong klase ang ginawa niya sa araw na ito. Tinutulungan namin siyang makita na ang susi upang makatanggap ng personal revelation sa buhay natin ay ang pagiging mapagkumbaba. Kailangan nating makita ang tulong ng Diyos. Kahit gaano po tayo kagaling, kahit sa palagay natin ay kaya na nating gawin ang lahat, kailangan nating palaging maisip ang sinabi ni King Benjamin. Sabi niya, always retain in remembrance the greatness of God and your own nothingness. And by doing so, tayo ay nagiging mapagkumbaba at tayo ay makakatanggap ng mga revelasyon mula sa Diyos. Pangalawa ay temporal preparedness. Paano naman ito? Paano ba tayo magiging handa temporally? Ang ating pong mga propeta ay patuloy na nagsasabi at nagbibigay sa atin ng mga warnings at mga counsel. Sabi nila, iwasan ang di makabuluhang pangungutang at mamuhay ng naaayon sa ating mga kita. Maari naman tayong mangutang kung ito ay para sa edukasyon, para sa ating tahanan o para sa ating mga pangunahing pangangailangan. Subalit, ang warning nila, atin po natin itong pag-aralang mabuti upang sa bandang huli tayo ay makaiwas sa mga higit pang pagkakautang. Pangalawa, kailangan nating mag-aral. Get adequate education. Sabi ng mga leader natin, it is necessary that we have marketable skills. Education is mandatory to personal security and well-being. Sa ating mga kabataan, palagi nating naririnig ang sinabi ni Jose Rizal, kabataan ang pag-asa ng bayan. Gayon din, kayong mga kabataan ang pag-asa ng ating simbahan. Kung kaya, i-grab natin lahat ng opportunity upang tayo ay matuto at upang tayo ay makapagtapos ng ating pag-aaral. So, yung pag-aaral natin will surround ourselves ng maraming oportunidad upang tayo ay makalaya sa kahirapan. Naalala ko po, noong ako po ay nanalo bilang konsihal ng aming pong bayan, naisip ko na ang aking karir sa politika ay may hangganan. Kung kaya, sa kabila ng ako ay nakapagtapos na bilang isang nurse, nagnais akong mag-aral ulit. Kaya po kumuha ako ng units sa education, sapagkat alam ko na kung ako ay mag-aaral sa pagiging paggaguro, mas darami ang oportunidad pagkatapos ng karir ko sa politika. Natapos ko po ang aking pag-aaral sa edukasyon. At ngayon po na ako po ay employed na, napag-isipan ko pa rin pong ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Bakit? Dahil alam ko po na habang ako ay natututo, mas napapalakas ko at mas napaparami ko yung aking oportunidad na makatulong din sa aking kapwa. Kaya pinapayo ko po, lalo na sa mga kabataan, patuloy tayong mag-aral. Ang kahirapan ay hindi hadlang para tayo ay makapagtapos
at maging matagumpay. Sa aking pong Kapwa Relief Society, napakalaki po ng ating role upang matulungan ang ating pong mga kabataan. Yung ating pong influence ay magagamit po natin upang mapatibay at mapalakas ang ating pong mga kabataan. At sa inyo mga young women, ipinapayo ko, stand tall. Napakalaki ng mga kontribusyon na pwede ninyong magawa sa lipunan at sa inyong pamilya. At pangatlo, atin pong patuloy na ihanda ang atin pong 72 hours kit. Nakita po natin nung nakaraang tayo po ay nasa ilalim ng ECQ kung gaano kailangan ng bawat pamilya ay mayroong nakaimbak na pagkain. Isa pong Chinese proverb sabi doon, the best time to plant a tree is 20 years ago, and the second best time is now. Kung wala pa tayong 72 hours kit, today is the best time. Simulan natin paunti-unti mag-imbak ng pagkain para sa ating pamilya. Kasabay ng pag-iimbak natin, minumungkahi din ng ating mga leaders na tayo ay matutong magtanim at paunlarin ang lupa sa ating paligid upang sa gayon magamit po natin ito at magsilbi itong pagkukuhanan ng ating pagkain. Alam ko po, my dear brothers and sisters, sa pamamagitan ng dalawang paghahanda na ito, paghahandang espiritual at paghahandang temporal, sagot po ito na pag ginawa natin ito, sabi nga, if ye are prepared, you shall not fear. Si Elder Elton Perry, sabi niya, the need for preparation is abundantly clear. The great blessing of being prepared gives us freedom from fear. Pinatotohanan ko po, my dear brothers and sisters, wala tayong dapat ikatakot. Wala tayong dapat ikakaba kung tayo ay handa. Sa himbok po natin, sabi doon, the errands of angels are given to women, and this is the gift that we sisters, we claim. Pinatotohanan ko po na ang Diyos ay buhay. He is watching over us. He is at the helm. And it is my prayer na maramdaman po natin ang bulong niya sa bawat isa sa atin. Be still and know that I am God. Binabahagi ko po ito sa inyo ng may pagmamahal sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Magandang araw po, brothers and sisters. Magpo 4 years ago na po since nung makauwi po ako galing sa mission. At isa sa mga terms na natutunan ko sa mission is yung Mormon glow, sabi nila. So about mga 70% siguro nung ginawa naming missionary work is tracting because napaka-busy ng mga tao. Walang masyado kaming appointment, so wala ring mga tao sa street. So, hindi kami makapag-usap sa mga tao sa street. So, mostly knocking on doors ang ginagawa namin. So, pag nag-knock kami ng door, mga 85% ng doors hindi kami pagbubuksan. Mga 10% siguro ng doors, pagbubuksan kami, sabihin they're not interested or hindi sila magbubukas or sabihin lang nila hindi sila interesado na nakasara yung pintuan nila. Yung iba, magbubuksan nila kami, karoon kami ng opportunity to share or invite them para makinig sa Gospel ni Jesus Christ. And sometimes, yung magbubukas ng pinto, mga members ng simbahan, malalaman na lang namin members sila pag sinabi lang, hi sisters, how are you? Pero bago pa nila sabing, hi sisters, how are you? Actually, alam na namin ng companions ko na members sila kasi dahil nga sa Mormon glow na sinasabi. Yung pong Mormon glow sinasabi is yung parang continence ng isang member ng simbahan na kahit na isama mo sila sa crowd, ma-determine mo pa rin na sila ay member ng simbahan sa Kristo ng mga banal sa huling araw.
At isa sa mga dahilan sa tingin ko at nakikita is yung kakaiba kasi yung kakaibang mga membro ng Simbahan sa Kristo ng Banal sa Huling Araw. Tinatawag tayo na peculiar people and also covenant people. Meron tayong kasunduan between sa Panginoon at saka sa ating sarili. Na yung kasunduan na yun yung ginawa natin noong tayo ay bininyagan. Kung isa-summarize yung kasunduan na yun, ito yung to stand as witnesses of God at all times and all things and in all places. Maging mag-testify sa mga tao wherever we are po na tungkol kay Kristo. At yung promise na yun, meron siyang makakaikibat na promise blessings. Yung kung mag-stand tayo as witnesses of God, maging covenant people tayo ng Panginoon. Ang sabi sa 1 Nephi 14:14, nung binisita si Nephi ng anghel, nung nakita niya yung mga covenant people ngayong mga panahon natin, ang sabi na sabi niya, "And it came to pass that I, Nephi, beheld the power of the Lamb of God, and it descended upon the saints of the church of the Lamb, and upon the covenant people of the Lord who were scattered upon all the face of the earth. And they were armed with righteousness and with the power of God in great glory." Sabi doon, they are armed with the power of God. Ano ba yung kapangyarihan na meron tayo? Ang galing sa Panginoon. Meron tayong kapangyarihan na ma-receive yung blessings na kaakibat ng pagsunod natin sa pangako natin sa Panginoon. Sabi nga sa Doctrine and Covenants 82:10, di ba? "I, the Lord, am bound when you do what I say, but when you do not what I say, you have no promise." Yeah. Yung ating Panginoon, eager siya palati na i-bless tayo sa pagsunod natin. Pero kung paano niya tayo i-bless kung hindi tayo mag-give ng chance? Diba? Isa sa mga experiences ko na gawa kong malaman at mapatutuhanan na yung Panginoon talaga kinikip niya yung promises niya is nung nasa college pa ako. Noong 2018, January, start ng semester namin sa school. Pero wala na akong budget para sa libro kasi kagagaling ko lang bumisita sa kapatid ko sa ibang lugar. So, naubos yung pera. Meron na lang ako about $30 or $30 or about 3,000 pesos. Meron na akong mga $60 pala. 3,000 pesos. And yung kailangan ko sa work is 5,000. Ang kailangan ko sa klase is 5,000 pesos para sa isang klase lang. Tapos yung mga iba pang classes, kailangan ko pa ng mga 2,000 pesos. 7,000 pesos ang kailangan ko, pero meron na akong about 3,000 pesos. Tapos hindi pa ako nakapagbayad ng tithing. So, yung panahon na yun, meron akong two choices, either magbayad ng tithing or hindi. Pero dahil natutunan ko at alam ko yung promise ng Panginoon na binigay ni Malakay noon sa mga tao, hanggang ngayon na ipinapractice pa rin is yung magbayad ng tithing. Sabi sa Malakay 3:10, "Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out the blessings, that there shall not be room enough to receive it." Yung promise ng Panginoon is greatly bless niya tayo. Yung sobra-sobra, wala nang masyadong room, di na kasya kung tayo magbabayad ng tithing. So, pinili kong magbayad ng tithing kahit na hindi na talaga kasya, kahit ano pang stretch ng budget. At yung swelduhan ko pa is mga 1 week after nung
day na kailangan ko na yung mga requirements. Pagkatapos kong bayaran ng tithing ko, nag-pray ako sa Panginoon. Sabi ko, ginawa ko yung part ko. Now it's your time po at na gawin yung promise. And hindi naman ako po finil ng Panginoon. Kasi sabi nga sa scriptures, di ba? Yun yung promise. Magpo-pour siya ng blessings. Ang nangyari, nagkaroon ako ng discount sa pagbibili ng libro. Tapos, sa work ko, binigyan rin ako ng bonus na nagkasya para magkuha ko yung mga necessary requirements para sa school. Alam ko na dahil sa experience na to, mas lalo pang na-affecting yung patotoo ko na totoo yung mga promises ng Panginoon sa atin. At i-invite ko kayong brothers and sisters to experiment upon the promises na nakasulat sa scriptures. May it be yung sometimes we're tempted na gumawa ng masama. Pwede natin na gamitin yung mga promises na nasa scriptures, katulad na lang ng 82:10, yung memorize ko kanina na I, the Lord, ang bound when you do what I say. Sabi nga sa scriptures, consider the blessed and happy state of those that keep the commandments of God. Yes. So, if we keep the commandments of God, we will be blessed and we will be happy. And invite ko kayo na magkaroon ng pagkakataon para evaluate kung paano tinupad ng Panginoon yung mga promises niya. At kung paano rin sa ating side, paano natin tutuparin yung mga promises natin sa Panginoon. And to stand as His witnesses dito sa mundong ito. At iniwan ko ito sa pangalan sa Kristo. Amen. Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Aking mga kapatid na mga kababaihan kay Kristo. Kumusta po kayo? Sana nasa ligtas at maayos po yung mga kalagayan. Ako ay masaya na part pa ko sa devotional ninyo para sa linggo po na ito. Si President Campos ay inutusan po niya akong magbigay ng mensahe na may pamagat na family preparedness, spiritual and temporal. Sa Doctrine and Covenants section 38 verse 30, sinabi po doon na if ye are prepared, ye shall not fear. So, ang tanong po dito, paano po tayo magiging preparado para huwag po tayo matakot? Lalo sa panahon po ngayon. Mayroon, naranasan po natin yung pandemic po, no? Ng COVID-19. Ano po gawin nating preparation? Okay, unahin po natin yung temporal. Sa temporal na mga bagay po ay ang simbahan po nag-provide na po siya ng mga bagay na po. At matulog po ito. Ito yung tinatawag na self-reliance. Sa atin po na nakagraduate or sa iba na hindi pa, siguro pag-aralan po ninyo po ano ito. At sa mga nakagraduate, sana dito po natin i-apply yung mga principles na natutunan po natin sa pag-aaral po natin. Kasi applicable talaga siya para sa atin sa panahon ngayon to survive as temporally, no? Para sa mga bagay na naranasan po natin. Pero ang gusto kong i-focus na mensahe sa inyo ay yung spiritual na mga bagay. Bakit? Dahil alam nyo rin, ano, na ang temporal ay maiiwan nyo dito pag tayo po ay pumanaw sa buhay na ito, while the spiritual thing, madali lang po natin sa kabilang buhay. Hanggang tayo po ay pag tayo po ay namatay na. My dear brothers and sisters, yung mga doktor po ay may tinatawag po silang isang chart. Ang chart po ito ay tinatawag nilang cardiogram. Cardiogram chart. Dito po ma-determine ng doktor yung status ng heart po natin, if it is healthy or not, kailangan nating alagaan na ba or ano ba. Sa spiritual na mga bagay, meron din pong matatawag nating spiritual cardiogram chart. Ano po?
Sa spiritual cardiogram chart, dito rin natin ma-determine kung yung spiritual na kalagayan po natin ay nasa mabuti ba or hindi. Nagkataon na yung lesson po natin for Come Follow Me manuals po for families and individuals ay humantong po tayo. Kung naabutan po natin chapter 5 ng Alma, wherein makikita po natin yung mababasa po natin yung dapat gawin nating preparation for our spiritual na kalagayan. So, in Tagalog po, umpisan po natin sa chapter 5. Mag-umpisa po tayo sa chapter 5 po, no? Umpisa po natin sa 26 siguro, Tagalog. Para maano po natin. At 26 po sinabi po dito, at ngayon masdan sinasabi ko sa inyo, aking mga kapatid, kung inyo nang naranasan ang pagbabago ng puso, at kung inyo nang nadama ang umawit ng awit na mapagtubos sa pag-ibig, itinatanong ko, nadarama na ba ninyo ang gayon ngayon? Okay, kung nadarama na po daw po natin yung mga bagay na yon sa ngayon, sa spiritual chart po natin, kasi ito po meron po akong ginawa dito, ito po. Yan. Mayroon siyang always, nearly always, usually, sometimes, at saka seldom. Yun. Doon po natin chikan-chikan. Kung nagawa na daw po natin na nadarama yung mga bagay na yun, malagi po, always. Kung minsan lang, di natin chikan. Kung hindi rin. Doon po natin chikan. Isa po na ma-determine po natin yung spiritual chart natin o cardiogram. Next na katangunan po, 27. Kayo ba ay lumalakad na natiling walang sala ang iyong sarili sa harapan ng Diyos? Okay? Kung walang sala daw po tayo lumalakad sa harapan ng Diyos, always po. Kung nearly always, doon, sometimes, or seldom, doon po natin. Chikan nyo kung ano po yun. Para maalaman tayo natin. Next na katanungan. Punta po tayo sa verse 28 po. Masdan, nahubad na ba sa inyo ang kapalaluan? Yung pride po. Natanggal daw po ba sa atin? Sinasabi ko sa inyo, kung hindi, kayo ay hindi pa nakahandang humarap sa Diyos. Kung yung pride daw po natin ay natanggal na daw ba? O kung laging wala, di always. Kung sometimes lang, o di sometimes, or kung hindi natin natanggal, doon, seldom yun, or ano man, wala. Sa 29 po, ito pong sinabi. Masdan, sinasabi ko sa inyo, mayroon bang isa man sa inyo na hindi panahubaran ng inggit? Minsan kasi po, may mga kapatid, yung inggit po ay naranasan natin po yun, or nagkaroon po tayo ng mga ganung pakiramdam na nainggit po tayo sa kapwa natin. Kung hindi daw po ito natanggal, dapat tanggalin na natin. Kasi sabi dito, sinabi ko sa inyo na ang gayon ay hindi pa nakahanda at nais ko na siya ay maghanda ng mabilis sapagkat ang oras ay malapit na. Tingnan po natin sa chart natin kung saan po doon po natin chikan. Okay, next na katanungan sa 30 po. At muli sinasabi ko sa inyo, mayroon bang isa man sa inyo na gumagawa ng pangungutya sa kanyang kapatid o ibinubunton sa kanya ang mga pag-uusig? Kung ganun pa rin po nagawa natin, doon po natin mag-check tayo kung saan doon. Always, nearly always, sometimes, usually, or seldom. My brothers, my dear sisters, sa spiritual cardiogram po natin, makikita po natin kung ano po yung dapat i-prepare natin sa spiritual edad natin kalagayan. Pero nais ko pang idagdag po sa inyo yung isang sitwasyon na kung saan makikita po sa Bagong Tipan po. Sa Bagong Tipan po, sa aklat ni Luke, chapter 10 verse 30 to 42, meron po isang sitwasyon dito na kung saan while Jesus Christ
was in Judea, ano po, pumunta po siya sa lugar ng Bethany, ano po. Yung Bethany po, sako po yun ng Judea. Actually, kung tingnan natin sa mapa, magkalapit po yung Bethany at saka yung Jerusalem. So, while Jesus Christ was in Bethany, pumunta po siya, tumuloy po siya sa tahanan ni Martha. Martha is also familiar character in the Testament. Ano? Kilala po natin siya. May kapatid siya na nagngangalang Lazarus. Ito ba? Si Lazarus ay siya yung binuhay ni Jesus Christ. At meron pa po siya isang kapatid na nagngangalang Mary. So, nang si Jesus Christ na nandun na sa tahanan ni Martha, si Martha ay tubiling naghanda po, no? Nag-prepare, nagsiserve, paano man yung ginagawa niya. Abala siya. While Mary, ang ginawa niya ay naupo siya sa paanan ni Jesus Christ at nakinig sa mga sinasabi ni Jesus Christ. So napansin to ni Martha, sabi niya kay Jesus Christ, baka naman pwedeng pagsabihin mo si Mary na tulungan ako sa aking mga ginagawa kasi mag-isa ko lang gumagawa. Pero ang sinagot siya ni Jesus Christ po, ito po ay matagpuan sa verse 41 to 42. Kung titignan po kasi natin yung sitwasyon kung bakit ganun kaabala si Martha, siguro kasi yung sitwasyon po doon, nung panahon na yun, yung hospitality po ay napakahalaga po sa kanila yun. Kaya ganun na lang siguro ang ginagawa ni Martha na paglingkuran. Parang mga Pilipino, pag may bisita tayo, ganun po eh. Kaya ganun siguro si Martha. Pero iba yung ginawa ni Mary doon. So, ang sagot ni Jesus Christ kay Martha, sabi niya nito, sa verse 41 at 42. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. But one thing is needful, and Mary had chosen that good part. Sabi niya, one thing is needful, and Mary had chosen that good part. Ano po yun? Yung good part na yun, which shall not be taken away from her. Ano po yung good part na yun na pinili ni Mary? Pwede nating sabihin na tamad pala si Mary, no? Pinabayaan na niya yung si Martha na gumagawa. Pero may ginagawa pala si Mary doon. Isang bagay na kung saan mapakinabangan niya na hindi na maaari makuha sa kanya. Sinabi po ni Elder Oaks, Dallin Oaks, sabi po niya, it was praiseworthy for Martha to be careful and troubled about many things. Ano po? But learning the gospel from the master teacher is more important. Yun po, no? More important yung learning na makukuha po natin sa master teacher si Jesus Christ than any other thing. Sabi nga po sa scriptures, ang tao hindi lang nabubuhay sa tinapay lamang, ano po, kundi sa mga salita na namutawi sa bibig ng Diyos. Napaka-importante po yun. Kasi madadala po natin sa kabilang buhay. Sa panahon po na yun, naranasan po natin COVID-19, minsan ganun ang nangyari. Abala tayo sa mga temporal na mga bagay. Anong gagawin ko ngayon para makasurvive? Anong handa para kinabukasan, sunod na linggo, sunod na buwan, baka mabubuhay pa tayo. Mga ganun ba? Minsan nakalimutan natin ang Diyos. Pero for us na member of the Church of Jesus of Latter-day Saints, mas ano po tayo, sincere po tayo na lumapit at nakinig kay Kristo. Kasi yun po ang pinaka-the best talaga. Alam ko yung ginagawa po natin yun. My dear brothers and sisters, hindi pa po itong katapusan ng mundo na po. Marami pa po tayo maranasan mga bagay na maaaring sigurin natin kakayanin. Nabi po ng Diyos sa Doctrine and Covenants, section 14, verse 7 na, if you keep my commandments and endure to the end, you shall have eternal life, which gift is the greatest gift of all of the gift of God. At dinagdag pa niya sa dito verse 10 na I the Lord am bound if you do what I say, but if you do what I say, you have no promise. Sundin po natin yung mga brothers and sisters to get that promise, ano, para makamtan po natin. Alam ko na mahal tayo ng Diyos. Huwag po tayo mawalan pag-asa. Maging positibo po tayo para sa buhay po na ito. Wala naman nakakaalam kung kailan tayo mamatay. Ano po, only our Heavenly Father, Jesus Christ, sila nakakaalam. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Patuloy po natin yun. Although nakaranas po tayo ng mga disappointment, mga pagsubok, or ano man, discouragement sa buhay natin, patuloy lang po tayo. I'm grateful for my wife kasi andiyan po siya. Dahil po siya nag-encourage sa akin sa mga bagay na naranasan ko.
sometimes parang nag-give up na ako sa gospel ng simbahan. Kaya natatakot ako minsan baka mamaya yun nga mag-inactive na lang ako. No? Although nababanggit ko rin sa kanya minsan yun. Ganun pala yun. Natatakot kami ni brothers and sisters. We need your prayer po, gano'n. Hindi yung mangyari sa akin. Alam ko naman bagay ito totoo, ito iniwang po sa inyo sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Ama po namin nasa langit, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na magkaroon na naman po kami ng devotional at nagpapasalamat po kami sa mga leaders na muli pong magtutok sa devotional na ito para makapag-inspire po sa amin at matuto po kami. Salamat po palagi, Ama, sa inyong paggabay sa amin, lalo na sa panahon po ngayon na may kumakalat po na sakit. Salamat sa pag-iingat niyo sa bawat pamilya po namin. At sa pagkakataon po na ito, Ama, hiling po namin na patuloy niyo pong gabayan ang bawat family, na patuloy po kaming magkaroon ng inspirasyon buhat po sa inyo at revelation na malaman po namin palagi ang aming mga gagawin. Hiling po namin na yung mga bagay na mapapakinggan po namin sa devotional na ito, sa talk ng mga leaders, maging inspirasyon namin at lakas na makayanan po namin yung mga pagsubok na kinakaharap po namin ngayon at makapagpatuloy po kami ng may pag-asa. Hiling po namin palagi ang
inyong gabay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At patuloy mo po kaming tulungan, Ama, sa kinakaharap po namin ngayon. I-bless niyo po ang aming prophet na patuloy na magbigay ng guidance po para sa amin. At pakibless po ang buong mundo, Ama, na tulungan niyo po na ma-overcome yung mga lahat ng pagsubok po ngayon. At makahanap na rin po ng lunas sa kumakalat po na sakit. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at sa pagmamahal po ni Jesucristo. At ang lahat po ng ito ay iniwan po namin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.